Kamusta po ang lahat ngayong araw na to? Mabuti naman po, kahit po maulan. Ayan. Ayan po, thank God, nandito po tayo lahat. So, salamat po sa Panginoon at pagkakasama po tayo muli ngayong Wednesday night. Ayan. So, meron na po yung mga papel na pinamigay po natin. Nandiyan po yung about kay Job. Kung naalala niyo po nung Sunday na nabanggit ko, sabi ko po, ibibigay ko po yung mga references, pati yung mga verses, nandyan po. So, I encourage you na aralin niyo po yan. Sa totoo lang po, gusto ko na mag-move on sa next topic kasi parang nababad na tayo dun sa topic na yan. Pero, maganda po niyan, i-check niyo po, aralin niyo po, maging mapagmatsyag po tayo sa ating doctrine. Lagi niyo po tatandaan, we are Trinitarian, we believe in Triune God, yan po ang ating doctrine. Naniniwala po tayo na hindi lang tayo ang maliligtas, naniniwala po tayo lahat na tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas. To encourage a lot of people na huwag tayong maging mangmang sa salita ng Diyos kasi pwede po tayong masila ng kaaway. Okay, so next topic po natin for this week ay, does God create evil? Yan, napaka-controversial niyang tanong na yan. Kasi, does God create evil? Tanong siya dahil, ano po yung evil? Ang evil po ay mga bagay na alam mo na hindi siya maganda. Alam mo na nakakasakit siya. So, yun po yung topic natin ngayong gabi ito. So, before po tayo mag-start, manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabi na ito na binigay niyo sa amin, Lord. Salamat sa inyong salita na patuloy po na gumagabay po sa amin, Lord. And naniniwala po kami, Panginoon, na kami po naririto. Patuloy na magpapalakasan, Lord God, hanggang sa inyong pagbabalik, Lord. We will continue to study your word and then humayo, Lord, upang i-share din po ito sa ibang tao na kayo ang Diyos na mabuti, Lord God. At dahil because of your goodness, Lord God, people will repent. Hallelujah. Salamat, Panginoon, and we bring back all the glory and all the honor only to you, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan. So, yan po yung ating lesson for today. So, gusto ko lang din pong maglalagay po tayo ng box next time. So, yung box na nilalagay natin dito, kung may tanong kayo, anything about sa mga bagay na gusto nyo lang itanong, ilalagay po natin dyan. Huwag din ang pangalan para hindi na i-announce yung pangalan. So, mga tanong ilalagay doon, tapos sasagutin po natin. Hindi po ngayon, maaari sa susunod na Wednesday, hanapin po natin yung mga, kung hindi po natin kaya sagutin ngayon sa susunod na Wednesday. Pero parang maganda pong interaction yun eh. So sa mga, halimbawa po, sa mga nanonood din po online, pwede rin po silang maglagay ng tanong nila. Halimbawa, ito yung question, sa group lang naman natin yun, di ba? So sa group lang naman natin. So yun, nandun yung mga question nila, pwede natin sagutin again, through the Word of God. Hindi sa opinion ko, hindi sa opinion ng pastor, ng mga pastor natin, kundi sa opinion ng Panginoon. Actually, hindi opinion. So, the true Word of God. So, yun lamang po. So, puntahan na po natin yung next slide. Sabi dito sa Isaiah 45:7. Basahin po natin maigi. Ako ang lumikha ng liwanag. Sabi na po. Ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. Ako ang nagpapadala ng kaputihan at napakamamakal. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat na ito. Kaka-aral lang natin nung Sunday, Ate Grace, akala ko ba hindi si Lord? Akala ko ba hindi si Lord ang gumagawa? Nagulang ba kayo? Nagilabutan ba kayo dyan? Next verse. Tingnan naman natin sinasabi sa 1 John 1:5. Basahin natin sabay-sabay. Anak, at itinakakilala namin sa iyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Balik na tayo sa unang verse natin kanina. Kakasabi lang doon na walang kadiliman. Pero sabi dito, ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. So kumbaga parang, ang ibig sabihin parang, ako ang nagpadala ng kabutihan kapahamakan. Kapag sinabi kapahamakan, kadiliman, di ba? Parang gano'n. So anong ibig sabihin natin? Guys, ang gulo naman. Akala ko ba, napag-aralan na natin, hindi si Lord yung gumagawa ng ganung bagay. Yun yung ibig ko sabihin ng Sunday. Before mo i-judge si Lord, alamin mo kung anong dahilan niya, kung ba't niya ginawa yun sa Old Testament. Kasi may dahilan si Lord. Punta tayo dun sa dahilan ni Lord.
Okay, but before we do that, punta muna tayo sa Luke chapter 24, verses 44 to 45. Yan. So, basahin natin ng sabay-sabay sa Tagalog tayo. Sige, basahin natin. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Okay, so ang setup po niya nung nangyari yan, si Jesus Christ and the disciples. So yung Bible, sinabi dito, punta tayo sa English version nito. And He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. So sino yung He na tinutukoy dyan? Jesus Christ. Jesus Christ had to open the eyes of the disciples para maintindihan nila, ano ba yung makomprehend? Meaning ng comprehend. Maintindihan nila yung, ano ba yung Scriptures? Pupunta tayo sa Tagalog po ulit. Ano ba yung kasulatan? Yung Bible. Yung, hindi kasi maintindihan ng disciples. Bakit? Nangyari yung Old Testament, ang dami namatayan doon. Tapos biglang, pagdating ni Jesus Christ, nirebuke sila ni Jesus na, nung sinabi na, magpadala na tayo ng apoy, gano'n. Tapos sabi ni Jesus Christ, diba sabi niya, hindi nyo alam kung anong spirito ang mga sinasabi niyo. Nirebuke sila. So, nalilito sila. So, Jesus had to open the minds of the disciples. Ibig sabihin po nito, kapatid, hindi maintindihan ng disciples ang Word of God if hindi binuksan ng Lord, hindi binuksan ng Jesus Christ sa kanilang pag-iisip. Tayo po, sa ating likas na kanyuan, tayo po ay meron po tayong pinagmula na kasalanan. Tama po. Ang ating nature is sinful. Nasa fallen state po tayo. Parang gano'n. So, kailangan po natin si Jesus Christ, kailangan mo si Jesus Christ for you to understand the Word of God. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus Christ ang kailangan mong tignan at ang mga salita niya para maintindihan mo kung ano talaga nangyari sa Old Testament. Okay, malinaw po yun that we need Jesus Christ. We need to look at the Old Testament with the lens of Jesus Christ. Hindi pwede kumbaga parang projector. Hindi projector. Ano ba yung mga ano? Ayan, tulad dito. Itong parang clear na bagay na to. Diba? So, itong bagay na to, before nyo makita yung, halimbawa, ito. So itong bagay na to, ito yung dapat nandito si Jesus Christ sa loob ng clear na bagay na to. Para mabasa natin kung ano talaga yung nasa likod. Ewan ko na-gets nyo yun, pero parang ganun yung ibig ko sabihin. Pero thank you po. Ayan, salamat. Ayan. So, kailangan si Jesus Christ yung lens na ilalagay mo na gano'n para maintindihan mo kung ano talaga nangyari sa Old Testament. Punta po tayo sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi po dito, huwag kayong makiayaw sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalulugot at ganap ng kalooban ng Diyos. Yan ang ginagawa ni Jesus Christ sa mga disciples. He is trying to renew their minds. Ikaw din, kapatid at ako, ang trabaho natin, we have to ask the Holy Spirit because the Holy Spirit is not just our comforter, He is also our teacher. So we have to ask the Holy Spirit to renew our mind, tulungan tayo. Si Jesus Christ, again, without Jesus Christ, without putting Jesus Christ into the picture, hindi natin maintindihan kung ano talaga nangyari sa Old Testament. Ayan. So ano ba nangyari sa Old Testament? Ito po ha, ang gusto ko talagang itandaan po natin is, God has a great purpose kung bakit po nangyari yung nangyari sa Old Testament. May reason po. Punta po tayo sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Pinipilitan na lang po natin kasi wala na tayong time. So, yeah. Ano sabi po sa Genesis chapter 12? Punta muna tayo sa Tagalog. Ayan. Medyo mahaba-haba po siya, pero basahin natin na sabay-sabay. Isali mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayan na ituturo ko sa iyo. Pagkakalagin mo ang iyong mga anak at apo at gagawin mo silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging magpapala sa marami. At sa iyo ay magpapala ang aking pagpapalay. At sa iyo'y susumpa ay aking susumpahin. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking ipagpapalala. Okay.
Yan. Yan po ang reason kung bakit nagkaroon po ng mga curses sa Egyptian, sa lahat po ng mga tumalikod or parang kinalaban ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng Israel at Diyos nating lahat. Alakan tayo na. Tama po yun. So, yan po, yung English po, tingnan po natin. Sabi dito, di ba? Dito sa part na yan, just sa verse 2, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you and curse those who curse you. Okay? So yung ibig sabihin po dyan is, manggagaling sa binhi ni Abraham si Jesus Christ. At kung sino man ang humarang sa planong iyon, ito, from the fallen state papunta sa redemption, papunta kay Jesus Christ. Kung sino man ang humarang dito sa covenant ni Abraham kay God, actually si God ang nagsabi ko kay Abraham, covenant ni God kay Abraham, lahat kayo ay masusumpa. Lahat kayo ay, ano ba yung sumpa? Mamamatay sila. Ang dami namatay. Ang dami sinumpa. Yes, nangyari po yun. Pero, hindi po siya permanenteng sumpa. Because when Jesus Christ came into this world, ano nangyari? Cursed is he who hanging on the tree. Ano ibig sabihin na natin, Grace? Lahat ng sumpa, yung tree na tinutukoy doon is yung cross. Si Jesus Christ yung nakahang doon sa tree. Siya yung nakapako. Siya yung kumuha ng lahat ng mga curse o lahat ng mga sumpa ng mundong ito. Yun po yung nangyari. Pero, balik tayo sa Old Testament. So, ito tayo, di ba, si God at yun si Jesus Christ. So, lahat ng dadaan, lahat ng titigil sa Diyos ni Abraham, lahat kayo na nagko-curse kay Abraham, anak ni Abraham, lahat ng mga anak, Isaac, Jacob, lahat kayo mapapansin ninyo, di ba? Kahit kay Elijah, yan, lahat ng mga yan. Kumbaga parang lahat ng mga sinasabi nila, Diyos ni Abraham. Ganyan sila. Naniniwala ko sa Diyos ni Jacob. Diyos daw ni Jacob. So lahat ng mga tao na humarang doon sa redemption plan ng Diyos, sila ay paparusahan. So yung pala yung natin, Grace. So basahin nga natin ulit yung una, yung verse kanina, sa pinakauna po. Yung Tagalog. Yan. Yung Isaiah 45:7. Yan. Tingnan po natin ulit yun. So, ibig sabihin, nagsasalita si God dito, ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim, ako ang nagpadala ng kabutihan at ng kapahamakan, ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng ito. Ang ganda po sa English, tingnan sa English. I form the light and proclaim darkness, I make peace and create calamity. Ayan, kakasabi lang na hindi si Lord ang gumagawa ng kalamidad. I, the Lord, do all these things. Yes, He did because of the redemption plan of God. God cannot undo lahat ng sinabi niya, hindi niya na pwede bawiin. Pag sinabi niya yon, hindi niya na pwede bawiin. Naalala niyo nung si Esau, dito sa Pilipinas, si Esau at si Jacob. Nung nagpanggap si Jacob na siya si Esau, sabi ni Esau, hindi ako talaga ako yung pinakamatanda, yung akin na yung blessing mo. Ano sabi ni Jacob? No, I cannot. Hindi ko na mababawi yung sinabi ko. Because yun ang katotohanan, kapatid. Once na sinabi mo muna, ng panahon nila, Abraham, words are very powerful. Kumbaga parang siyang binding covenant yun. So, may sinabi ni God kay Abraham na ito ang aking plano, tinutukoy dyan din ni God yung seed na manggagaling kay Abraham, which is Jesus Christ. So, lahat ng humaharang sa redemption, yung redemptive plan ng Diyos ay masusumpa. Yes, yun po ang nangyari. Nangyari po yun. Ngunit ang Diyos talaga po ay mahabaging Diyos. Hindi niya po talaga gustong gawin yun, pero mga tao talagang ayaw nila talagang makinig. Talagang ganun talaga yung ugali nila. So yun, sino mang haharang sa redemptive plan ng Diyos, sila ay susumpa. Yun po yung kasagutan. Ngayon naman, ano naman yung mga bagay na dapat nating huwag kalimutan?
Paano yun natin, Chris? Bakit naman kasi ganun? Bakit may sinabi sa ganitong verse? Bakit sinabi sa ganito? Bakit sa Exodus nangyari to? Ito po, ituro nyo sila dito sa verse na to. Yung kanina, yung Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Yan po ang kasagutan kung bakit nangyari yun. Kasi out of Abraham's seed, di ba may kata tayo, Father Abraham, has many children, di ba? Kasi nga, tayo ay nagmula sa seed na, yun yung covenant ni God. Di ba? Sabi nga, although hindi tayo mga Gentiles nga daw tayo, mga hintil, tayo ay nakasama na sa pamilya ni Abraham kung nasaan ang pangako ng Diyos. Di ba po? Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya hindi po natin siya pwedeng sabihin na siya ay masamang Diyos dahil ito nangyari. Meron pa pong mga pangyayari sa New Testament na ilalatag po natin sa mga susunod pong mga pag-aaral po natin. So, sa ngayon, ito po muna, sa Old Testament muna yung bigyan po muna natin ng pansin for now. So, yun po. And alam niyo po, gusto ko i-point out itong nangyari sa Exodus, nakakatawa po siya. Punta tayo sa Exodus, ayan. Ito yung parang tawang-tawa ko dito. Sasabi dito, basahin po natin. Sana may sabay-sabay ang sumunod. Susunod namin ang lahat na iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh ang sanay at walo ng araw. So ito yung ginawa niya. So sabi niya, ito binigay niya yung mga utos ng Diyos. Utos pa lang ha. Tapos sabay-sabay sila, sabi nila, yung English nga po, tagdinan po natin. Yan, sabay-sabay sila, all that the Lord has spoken, we will do. Yan, sabay-sabay sila, all that the Lord has spoken, we will do. Tingnan natin yung sunod na verse. So, Exodus 19 yun ha, tandaan niyo po. Ngayon, after Exodus 19, Exodus 24, 3, ayan na naman, basahin po natin Tagalog. Ang Diyos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ilang ay sabay-sabay ang sumunod. Lahat ng Diyos ni Yahweh ay susundin natin. So, pangalawa na, not once, but twice. Tingnan mo natin English. Sabi niya, so, yun na naman. So, ang nangyari, pinakita ni Moses na ito yung mga batas. Sabi niya, sige, lahat ng susundin namin. Di umakyat na si Moses. Sabi niya sa Lord, oh Lord, susundin daw po nila. Susundin daw po. O sige, ito naman yung utos na may kasamang punishment. So, bumaba siya. O, ito na yung utos na may kasamang punishment. Ito yung sinabi nila. Tignan natin yung yun. Sabi siya, all the words which the Lord has said, we will do. Sabi niya, so Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment. So, hindi lang siya utos, may kasama na siyang parusa. May parusa po kapatid. Tapos, ano sabi nila? Sila ay sumang-ayon. Sabi nila, all the words which the Lord has said, we will do. O di sabi ni Moses, o sige, sabi niyo yan. Ito na daw, Lord. Susundin daw nila. Tignan natin yung Exodus na sumunod. Third time, sumang-ayon ulit sila. Not once, not twice, but 3 times. Tignan niyo po yan. Exodus chapter 24, verse 7. Yun yung pangatlong beses. Ganun na naman sinabi. Everything that the Lord said we will do. May kasunod. And be obedient. Yun yung may kasunod pa. And be obedient. Nakakatawa. So, dahil nga nagkaroon sila ng covenant with the Lord, sumang-ayon ang Israelita kay God. God cannot undo yung covenant. Kayo ba kapag gising nyo sa umaga, kayo kasal na, tapos pagising mo, diba kinasal kayo kahapon, pagising mo ng umaga, parang feeling ko hindi ako kasal. Parang feeling ko single ako tuloy. Pwede ka ba mabuhay ng single na kahit kasal ka? No. Because you have a covenant. And covenant is very important. Hindi siya basta-basta. So si God, nung nagkaroon ng covenant, binigay niya yung salita niya at binigay din ng Israel ang kanilang salita, all that the Lord said we will do. God is bound by His words na gagawin daw nila yung utos ng Diyos na may kalakip na parusa kung sila ay susuway. So, ibig sabihin, kumbaga, nagpirmahan na sila ng kontrata at sabi pa nga nila, be obedient. Diba? So, God cannot undo those things. Kaakibat ng kasalanan ay kaparusahan, kamatayan, for the wages of sin is death. Yun na talaga yun eh. The devil, ang devil ang may dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa mundong ito.
Siya ang Diyos ng sanlibutan ito. So yun po, gusto ko lang na maintindihan natin na may covenant po between God and people, and God is bound by His words. Hindi siya pwedeng magbago. Dahil na naisipan niya lang na magbago. No. Diba sa verse natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano pa po? God is obligated in the covenant na ginawa niya sa mga tao. Gusto man niyang bawiin yon at huwag silang parusahan, huwag silang sumpain, pumayag na po sila eh. Oh, not once, not twice, but 3 times po sila umuo. Ang nakakatawa doon, and be obedient pa yung sabi nila sa bandang dulo. Tapos ako nung gumawa sila ng golden calf. Ano yun, parang gintong Diyos-Diyosan nila doon. Nakakatawa lang kung paano ang mga tao madaling makalimot. Kakasabi lang natin kung anong verse kung pinag-aralan natin ngayon. Mamayang konti, wala pang 5 minutes, nakalimutan na. Kaya importante po na we keep the word inside our hearts. Kung alam natin makakalimutin tayo, gawa po tayo ng paraan to remind ourselves. Ano po sabi sa Amos? Yan. Amos 3:6. Amos. Sabi niya, shall the trumpet be blown in the city, and the people not be alarmed and afraid? Shall misfortune or evil as punishment, and the Lord has not caused it? So sabi dito, yung evil na tinutukoy ng mga tao noong unang panahon, yung evil na tinutukoy mo ngayon, ay, sabi dito sa Bible, it's a punishment. It's a punishment. Saan galing yung punishment? Galing sa covenant ni God towards people and people towards God. Hindi na nag-invento si Lord na, okay, banal ako, dahil banal ako, makasalanan kayo, sumpahin kayo lahat. No. Yung sumpa po na yun ay nanggaling sa kasalanan, for the wages of sin is death, kaya paulit-ulit po tayo dyan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, na gumawa ng covenant sa mga tao, at ang mga tao ay gumawa na ng covenant sa Lord, kaya nagkaroon ng mga sumpa na panahon ng Old Testament. Bakit nga ulit nagkaroon ng sumpa? Because God is protecting yung redemption hanggang makarating dun si Jesus Christ sa mundo. Alam niyo, pwede naman dumating si Jesus Christ nung medyo maaga-aga sana. Wala nang sumusunod. Wala sumusunod. Si Mary lang, kung mapapag-aralan natin sa mga susunod, si Mary lang, be it unto me according to your word. Mary said. Siya yung nakinig, siya yung si Mary. It took a lot of years para nakarating kay Mary. Di ba? Ilang years yun, tapos yung pinotektahan ng Panginoon through the covenant. Actually, yun talaga, the covenant itself, it is a binding word of the Lord and the people, not just the Lord, and the people, hanggang makarating si Jesus Christ. At kung ikaw ay haharang dito sa promise na ito ni God ni Abraham, ikaw ay masusumpa. Hindi dahil gusto lang ni Lord, trip lang niya. Because God wants Jesus Christ to come in this world for all of us to not perish. No, na-amaze din ako dito. Sabi ko, wow, ang galing! Sumabuti talaga ang Diyos sa pinaglilingkuran ko. Hindi lang pala yan, basta-basta. Amen. Amen po. Ayan. So, ano pa po yung next ating verse dito? Sabi din, di ba yan? So, pag nakita nitong verse na to, pag meron pumatok sa bahay ninyo, mamaya, bukas, at sinabi, yung Diyos nyo, ito, sabi daw sa Isaiah 45:7, siya daw lumikha, hindi maliwanag. Nagpapahintulot daw ng maginawaan at kapahamakan. Tingnan mo yan? So, si Lord talaga nagbibigay ng mga pahintulot. Ano nga po ulit yung napag-usapan natin? Isaiah na po yan, Ang dami na po nangyari, Exodus and Genesis po. Doon po nanggaling ang covenant ni God kay Abraham sa Genesis. At sa Exodus, na doon pa po ang mga Israelita at ang Diyos noong panahon ni Moises. So yun yung tinutukoy ko kung mababasa niyo po yan sa mga papel na binigay ko ng Abraham, covenant, and Israel, covenant. So walang ganyan si Job. Wala pong ganyan si Job. Wala po siyang covenant with Abraham, wala po siyang covenant with Israel. So yun po. Yun po yung gusto kong sabihin ng word sabihin. So ano pa sa Matthew 17? Sabi dito, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap
ay lumilip sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. So, ang nangyari, bumuka yung langit. Tapos, nakita nila si Moises at si Elijah. Tapos, si Jesus nandun. Moses is representing the law. Yung law. And Elijah is representing the prophets. Yan. So yun, iulit ko po. Ito po yung the transfiguration. Ayan. So nakita doon si Moises at saka si Elijah. So, yung mga tao, yung mga disciples nagulat, tapos parang na-amaze sila, nakita na si Moses at saka si Elijah. So kung titignan niyo po ito, ano sinabi ni God? Ito ang sinisita kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Tingnan natin sa English. Sabi niya, this is my beloved son in whom I will please. Hear him. Sinong him yun? Si Jesus Christ. Tama po? So, ibig sabihin, yung law, yung mga bagay na nangyari sa law, yung mga Old Testament covenant, Old Testament covenant yan, Old Testament yan. And then si Elijah naman represents the prophet, yung mga nangyari sa prophet. Kasi kung mapapansin niyo yung mga Pharisee, yun lang yung pinaniwala nila si Moses, sinabi ni Elijah, paulit-ulit sila, Moses, Elijah, yun lang. Pero sabi ni God, hear him. Si Jesus daw pakinggan natin, kapatid. Si God na nagsabi, si Jesus daw pakinggan natin, pakinggan mo. Di ba nabanggit ko yan? Kung sinabi ni Jesus na, if you have seen me, you have seen the Father. Kasi sinabi ni Job na, the Lord gives and the Lord takes away. Sino pakinggan mo? Sabi ni God, hear him. Pakinggan daw natin si Jesus Christ. Above the law, above the prophets, Jesus Christ. Amen? So yun po, maganda po talaga siyang pag-aralan. Ano ba po sumunod dito? So yan. So yun yung tanong kanina. So, does God create evil? Ano sagot? No. No. God does not create evil. Ano nga ulit yung evil? Evil was the punishment. Tama? And if the punishment came from the covenant na ginawa ng Diyos sa tao. And again, the redemptive purpose of the Lord from Abraham going to Jesus Christ. At kung sino mang umigil sa bagay na to, lahat kayo masusunta. They have a choice, kapatid. Kawawa naman yung mga Old Testament. Kawawa naman sila. They have a choice. Everyone was given a free will. Si Elijah, pinili niya ang Diyos. Si Moises, pinili niya ang Diyos. Iniwan nila yung mga bagay na ginagawa nila upang sundin ang Diyos. So yun po. So ano po yung sumunod natin verse? Yung points to ponder lang po na gusto kong iwan sa ating lahat before we end. You got to know Jesus. He had to open the minds of the disciples for them to understand the Scriptures. So, kailangan mo nilalanin ng Diyos. Before mo basahin ng Word of God, you have to put the lens of Jesus Christ. Always remember that. Pag sinabi ni Jesus Christ, ni-rebuke niya yung disciples, no, hindi niyo alam kung anong klaseng yung sinasabi ninyo. Kapaulin ninyo ng apoy. Nandito ako, sabi ni Jesus Christ, upang magbigay ng buhay. Hindi para bumuksa o pumatay. Hindi yun ang gagawin ko. Look at the lens of Jesus Christ. So, kung malilito yung iba, ay, bakit gano'n? Si Lord, ito ginawa ng Old Testament. Ngayon, alam na natin yung verse na pangahawakan natin. Ngayon, alam na natin yung doctrine natin. We are Trinitarian Church. Hindi lang tayo maliligtas. Tayo tatanggap sa Diyos. Yung mga tao tatanggap sa Diyos, to Jesus Christ, and they will be saved. They will repent, and they will be saved. So, yun po. Gusto ko po yan na maalala natin. Sumunod po is, you got to understand the covenants. We are never under the old covenant. We are in the better covenant. Sino yung better covenant na tinutukoy? Si Jesus Christ. Alam niyo, yung Old Testament is very important. Very important, kapatid. Basahin mo yung Old Testament, maa-amaze ka sa glory, sa holiness ng Diyos. Hindi ka basta-basta makakapasok ng templo dito. Pagpasok ng gano'n, dito wala na ngayon, bahala na, punta tayo sa church. Pero, nung time noon, dami mo pang papatayin na hayop para lang yung mga kasalanan mo, malinis, tapos yung damit mo, iba dapat. So, you have to understand how holy God is, how holy He is, and for Him to give His one and only Son, Jesus, ang dali mo na lang lumapit sa Kanya through Jesus Christ.
Ewan ko na lang kung gusto mo pang magkasala, kung nalaman mo kung gaano mahuli sila. Alam mo ba yung pangatlo? You have to understand God's heart. So, yun yung heart ni Lord. Yung binasa natin sa Genesis kanina. Ang heart talaga ni Lord is to have a redemptive purpose para makarating si Jesus Christ sa mundong ito at may ligtas ka, maligtas ako. Okay po? Yun lang po, yun lang. Tapos bibigyan ko po kayo ng copy nito next week. Siguro every Wednesday, bibigyan ko kayo ng copy na napag-aralan natin. So yun po, gusto ko lang matandaan nyo na hindi si Lord ang pumupuksa, hindi si Lord ang pumapatay. May dahilan kung ba't nangyari yung sa Old Testament, but now in the New Testament, iba na po. Iba rin yung nangyari kay Paul. Iba rin yun. Iba rin si Paul. Iba rin yung kanya. Iba-iba po yan na tinatahak na ba. So yun lamang po na hopefully naiintindihan po natin yung lesson for today and yun lang po yung gusto kong i-share. And sa mga susunod po, marami pa po tayong matututunan. So yun lang po, tinatawagan ko po si Pastor Sisiguro to close us in prayer.